Hello! Hello guys, good evening! Happy Saturday again! Sige, kumusta kayo? Habang wala pa tayong viewers, sound check muna po ako. Okay. Ayan. Hindi ako ang nag-sound check ngayon ng sarili ko. Thank you, Luis Melots, for checking kung naririnig tayo. Okay, so, kumusta guys ang inyong weekend? Kumusta po ang mga napag-aralan natin itong dalawang nakaraang Sabado? Kasi 'di ba, nung nakaraan, last week, ang ang topic natin is about dun sa common mistakes na nagulat ako na maraming na naka-relate. Maraming natamaan daw, okay? So, the other week naman before that is yung topic natin, yung about nga sa how to start, okay? So, sunod-sunurin natin how to start, tapos ano yung common mistakes. Ngayon naman, mag-debunk naman tayo ng iba't ibang myth, okay? Or kasabihan, iba't ibang paniniwala, okay? Tingnan natin kung ano yung reason behind or kung bakit natin sila i-debunk. I-explain natin further, okay? So hopefully this weekend, hindi na tayo aabutin ng 2 hours. Kasi baka inaantok na yung iba. Ayan, bati-bati muna tayo habang naghihintay. Sir Roberto Garcia Mendoza Jr., heart daw. Heart din po, Sir Roberto. Saan kaya tayo makakarating ngayon? Kasi nung nakaraang Saturday, nakarating tayo sa iba't ibang panig ng mundo. May America, may Hawaii, may Canada. Ay, may patatlong heart din ang aking asawa. O di ba ang taray, Valentine's. Love is in the air na. O, katabi ko lang naman din siya. Nandyan lang siya sa isang parte ng ng kwartong ito. Okay, Ma'am Eileen. Blessed evening po. Blessed evening din po. Okay, so eto na, medyo dumadami na ang ating viewers. Ready na ba po tayo? Makinig tungkol sa pagde-debunk natin ng diet myth. Sana marami ulit makarelate. Okay, sige. Show pa natin si Mami Dulce. Ito Thank you Mami Dulce for always watching, no? Since nag-start tayo nitong pagla-live natin, even 2023 pa. Alam ko to si Mami Dulce, masugid ng tagapanood, tagapakinig natin. Okay? Okay. So, guys, bago pala tayo magsimula, plug ko lang din. Meron na tayong YouTube channel. Meron na rin tayong Spotify. Okay? So, yan lang din yung hahanapin natin. Burn.Medina. Okay? Para sa ating YouTube, Spotify, may TikTok din tayo. Pero hindi siya naka-live ngayon doon sa YouTube. Lang siya. I-upload ko lang. O, di ba? Kasi hindi ako naka-paid StreamYard. Okay? Kaya i-upload ko lang ito after po natin sa YouTube at saka ko din po siya i-upload uli sa ating Spotify. Okay? And then, so ayan na. Pwede na siguro tayong mag-start ng ating unang myth. Okay? So later on, kung meron pa po kayong mga ibang haka-haka, iba't ibang myth, ibang paniniwala na narinig nyo kung hindi man kayo ang naniwala, okay? So, ayan na. May nagpapa-shout out. Teka lang, shout out po, Fit Bro Mel. O, di ba? Bigay todo yung shout out po, Bro Mel. Alright. So, thank you, Sir Bro Mel. Bro Mel talaga, no? Thank you, Sir Romel, kasi si Sir Romel, in-invite niya tayo nung isang araw, nung Friday, kahapon lang, para mag-guest sa isang radio channel na nag-live din sa Facebook, okay?
So, tuloy-tuloy ang pagpapakalat natin ng ating advocacy. Thank you po sa mga ganitong mga pagkakataon na tayo ay nadadala sa mas malaki pang audience. Ayan. Hello, Doc Suzette. Ayan, from Oman. Okay, from Oman. Ito pa lang sa ngayon ang ano natin, ang outside Philippines natin. Hello, Doc Suzette. Kumusta po kayo? Okay, ayan na. Aha. Meron pang isang bumati kanina eh. Si Ma'am April, show natin. Nahiya ako i-show kasi doc, sabi niya, hindi po ako doktor. Baka i-bash ako ng mga charot. Takot pala sa bashers. Sanay na tayo sa bashers. Wala na tayong pakialam. Okay. So, meron pa. Ay, Kabsat Elron. Ayan, si Kabsat Elron. Sa ibang bansa din to. Hindi ko lang maalala kung saan. Okay, pasensya na Kabsat. Hindi ko maalala kung nasang bansa ka. Kumustahan? So, ayan na, tama na ang chika ni Miss Bern. Ano na tayo? Mamaya na po ulit yung ibang bati, ha? Proceed muna po tayo sa pagde-debunk ng iba't ibang myths na ito. So, let's start. Okay. So, una, taran, number 1. Okay, sabi daw nila, low-fat or fat-free products are healthier choices. Okay, so ipagpaumanhin niyo po, guilty po ako dito. Isa po ako sa mga nagsasabi nito dati. Okay, so inuuna ko na. Okay, may disclaimer na ako na yung iba dito is sinabi ko rin naman noon sa previous practice ko. Kaya eto na po ako, tinatry makabawi dun sa 11 years na practice ko na mali yung mga yung mga naturo natin. Pero since science is evolving nga po, tinatry nating sabayan yung pag-evolve. And then, tinatry din nating makabawi through correcting kung ano yung mga naturo natin noon. And ito nga po, ito yung isa sa mga guilty ako. Kasi ito yung mga lagi kong sinasabi dati. Okay? Low-fat or fat-free products are healthier. Iwasan nyo ang taba. Yan yung sinasabi ko before. Okay? So, kapag nag-milk kayo, kapag kukumputan ko yung pasyente, okay, yung client, nagbi-milk po ba? Kapag sinabing, yes, Miss Bern, bigyan mo ako ng allowance for milk. Okay, sige po, doon tayo sa non-fat. So, 3 po kasing classifications yan. Yung whole milk, low-fat, and non-fat. So, doon ako magbibigay sa non-fat, okay? Tapos may i-explain pa ako na i-demonize ko pa si fat na hindi tama, hindi maganda ang fat, ganyan. So, tonight, i-debunk natin siya, okay? Na ito, yung mga dati kong sinabi at hanggang ngayon sinasabi pa rin ng ibang mga health practitioners is hindi po totoo, okay? Isang myth lang po siya, hindi siya totoo na kapag low fat or fat-free ang product ay healthier siya. Unang punto natin is hindi masama ang fat. Kaya, bakit tayo pipili ng mga products na kulang sa fat? Which in fact, kailangan natin itong mga fats na ito. And kung lagi nyo nga akong maririnig nga, sinasabi ko na ang component ng fats, bakit natin kailangan, is the essential amino acids. Again, essential, kapag sinabi natin essential, kailangan natin siyang makuha from our food, from diet. From outer, hindi siya kayang gawin ng katawan natin. Kaya there's no sense na sabihin healthier yung mga walang fats. Okay? Kasi kailangan natin yung fats, at the same time, kailangan din natin yung cholesterol, okay? Lalo na sa ating mga hormones, and the fat itself, kailangan din natin sa ating hormones, okay? Kaya favorite ko din topic yung pinost ko before and pinakita sa slideshow natin this year, yung roles ni carbs, protein, fat. Kasi lagi tayo doon babalik. Na aside sa energy giving si fat, meron pa siyang mga iba't ibang roles na ginagampanan na kapag si fat at si protein ang nawala, ay hindi naman kayang gampanan ni carbs. Unlike yung role ni carbs na energy giving, kaya namang i-provide yon ni fats and protein. Okay? So, isa pa pong punto kung bakit hindi totoo na healthier choices ang mga pagkaing low fat or non-fat
or fat-free is that kadalasan po, kung hindi man lahat, kadalasan, ang mga produktong ito po ay tinataasan ng asukal. Okay? So, tawag dito, yung mga pagkain po, kasi kapag nawalan na yan ng linamnam coming from fat, kasi kung mapapansin nyo po, di ba, mas malinamnam kapag mas fatty, like kunyari yung fresh cow's milk, mas malinamnam yan, okay? So, kung wala na yung linamnam, dahil winash out na yung fat, kailangan makabawi ng ibang lasa para magustuhan siya. Okay? Lalo na kung ikaw, nagbebenta ka ng product, di ba? So, kailangan mabenta mo siya. How? Wala na yung linamnam niya. So, kailangan mong increase yung sugar content ng mga ganitong klaseng products. Okay? So, hindi siya healthier kasi, yes, lower yung fat niya, pero higher naman ang sugar at hindi naman natin kailangan ng low-fat diet. Okay? So, ito, myth number 2. Fruits and vegetables are the only or the best sources of vitamins and minerals. Okay? Napaka-usual po na tanong sa akin yan, no? Na, Miss Bern, paano yan kapag tinanggal namin yung fruits o kaya sa carnivore? Okay, mga nagka-carnivore na pasyente natin. Or yung mga lumalapit na gusto mag-carnivore, yung mga may hesitations pa, or yung mga kailangan talaga naming i-suggest na mag-carnivore, mag-undergo sa carnivore, ang usual po nilang concern is, paano po yun kung wala na kaming vegetables or yung mga nagsisimula pa lang nga? Paano po yun? Wala na kaming fruits. Di ba po, yung fruit lang ang only source or best source ng vitamins and minerals or yung tinatawag nating micronutrients. Okay? So, excellent. Hindi siya totoo. Okay? So, the truth is, yung animal sources po natin, which is yung mga eggs, beef, pork, fish, chicken, okay? They are the best sources. Meat, okay? Meat is a complete nutrition. Yung mga binanggit ko kanina, those are the best sources of vitamins and minerals. Yun yung hindi usually natuturo or hindi nako-communicate or hindi naka-highlight sa NutriEd or nutrition education. Okay? Kaya nandito tayo ngayon para linawin, para i-emphasize na yung pagkain natin ng karne ay wala tayong dapat ipag-worry. Kasi yan yung mga tanong. Paano po kapag meat focus na yung yung diet ko? Baka naman po magkaroon ako ng nutrient deficiency. Mga ganyan. Okay? So, discuss natin quick. Yes, yung fruits and vegetables, they have vitamins and minerals. Okay? Yun yung given na na alam ng lahat. Okay? Ang hindi alam, meron din ang vitamins and minerals. Pero yung mas hindi alam, mas hindi aware ang nakararami, na kailangan nating ipangalandakan, kailangan mo akong tulungan na i-disseminate sa public, is that, yes, they have vitamins and minerals, but ito yun. Yung meat sources natin, yung vitamins and minerals na meron sila is mas magandang kalidad, better quality. Miss Bern, anong ibig mo sabihin na better quality yung meat sources? Okay? Yung mga vitamina, mga minerals, yung micronutrients sa karne. Okay? Pag sinabi natin na better choices, yung better, yung quality ng vitamins and minerals galing sa meat, ibig nating sabihin na they are high biologic value. Or ibig sabihin, mas na-absorb kaagad siya ng katawan natin at mas nagagamit ng katawan natin. Unlike yung present na vitamins and minerals sa fruits and vegetables natin, is hindi pa siya sa active form. Okay? So, kailangan pa niyang magkaroon ng reaction, mag-undergo ng reaction bago siya
ma-absorb ng katawan natin. Okay? Another thing, o sige, sabihin na nating nakapag-undergo siya nung scientific chemical reaction na yon. Okay? Para andun na siya, na-convert na siya in the absorbable form. Okay? Pero hindi ka sure dyan kung na-absorb pa rin ba siya ng katawan mo. Because merong anti-nutrients. Sabi niya siguro, nakakasawa na to. Paulit-ulit na lang dinidiscuss ni Miss Bern at saka ni Doc Fee, ni Doc Suzette, ni Doc Mike, ang anti-nutrients. Okay? Kasi po, yung anti-nutrients, kahit na nandun na siya sa gulay, yung sustansya mo, okay? Because of the anti-nutrient content nung gulay na yon, let's say, kunyari, green leafy vegetables in general, they are high in calcium, high in iron, pero dahil meron silang iba't ibang uri ng anti-nutrients, not just one, pwedeng multiple anti-nutrients yan. Okay? Itong mga anti-nutrients na to, it's either ibablock nila yung pag-absorb mo or there are types of anti-nutrients like the oxalates na hindi man nila ibablock yung pag-absorb, kundi nakikipag-bind sila. Okay? Para kunin. Kinukuha nila yung mga nutrients para sa ganun, hindi mo sila ma-absorb. At ang ending, hindi mo nga nakuha yung gusto mo. Nagpakahirap ka, okay, na kumain ng napakaraming, kunyari, mga padede moms. Diba? Pakahirap kang kumain ng napakaraming malunggay, iba't ibang green leafy vegetables. Ito pa, classic example. Mga anemic. Okay? Green leafy, okay? Tapos, wala naman silang source nung protein. Alright? So, ang thinking kasi natin, ang makukuha lang natin itong mga vitamins and minerals na to sa fruit lang at saka sa vegetables. Okay? So, at least ngayon, mas mapipili na natin kung saan ba tayo better kukuha ng sources natin, no? Ng vitamins and minerals. At the same time, tawag dito, yung quality talaga, yung source natin. Saka hindi na tayo mag-worry na kapag ba protein source or protein focus ang ating type ng diet is, baka magkaroon ng vitamin and mineral deficiency. So, ngayon, clear na natin na hindi natin kailangang i-worry yun. Kasi meat is a complete nutrition. Okay? So, third, ayan na, eat frequently for optimal health. Sorry na agad. Guilty na naman po, okay? So, lagi ko sinasabi to dati, lalo na sa mga diabetic o mga pasyente, small frequent meals po dapat or weight loss patients. Kailangan po small frequent meals yung gagawin natin, no, para hindi tayo para hindi tayo tumaba kasi kapag mas frequent, mas maganda yung metabolism, yun yung mga sinasabi ko before, okay? Tapos isa pa dito related, pero hindi ko siya ganun nilagay, is yung sinasabi nilang breakfast is the most important meal of the day. Hindi ko siya nilagay na ganun. Kasi ang purpose lang naman na sinasabi nila breakfast is the most important meal of the day. Myth daw siya, ganyan. Kasi parang sinasabi doon na kailangan 3 times a day yung main meals mo, ganyan. Sa atin naman, sa LC community, we still have breakfast. Kasi breakfast literally means breaking our fast. Okay? So kahit ang breakfast mo is 6 p.m. or in our case, ang breakfast namin usually falls at 9 to 10 a.m., ganyan. Brunch, okay? But still breakfast yun. So, mas gusto ko na ganito yung i-debunk natin. Na hindi kailangan, okay? Hindi po totoo na kailangan frequent tayo para kumain. In fact, kailangan mas madalang tayong kumain. Yun yung tinatawag nating intermittent fasting. Yung medyo mas malayo, like kunyari, yung 16-8 na sinasabi, di ba? 16 hours kang walang kinakain, tapos 8 hours lang yung eating window mo. Usually pa, meron pang fasting yan in between. Kasi kunyari, sa case namin, 9 a.m. kami kunyari kumain, tapos 4 p.m. na yung next meal namin or 5 p.m., mga ganyan. So, fasted ulit ako doon ng
sabihin mong 10 ako natapos kumain, 10 to 5 ng hapon, gano'n. So, ito, de-debunk natin, pero feeling ko alam na natin to sa low carb space. Normal na sa atin to. Pero yun nga, para at least lang, no, di ba? Kapag may pumuna, di ba? Normal sa atin yun. Napupuna tayo ng mga ibang tao sa paligid natin. Bakit ganyan yung ginagawa mong way of eating? Ba't ganyan yung way of eating mo? Eh, di ba dapat kailangan daw frequent kumain para ma-achieve ang optimal health, okay? So, diyan papasok na paliwanag natin na hindi natin binibigyan yung sarili natin ng time para magpahinga. Dapat, pag nag-sleep ka, dapat ang gagawin na lang ng katawan mo is mag-repair ng muscles, mga ganyan. Kaso kung frequent kang kumain, nag-midnight snack ka pa, tapos tulog agad, instead na nagre-repair na yung katawan mo habang nagsisleep ka, ang ginagawa niya, kailangan pa niyang sunugin ulit yung calories na ipinasok mo sa katawan mo. Okay? So, fourth myth is calories in, calories out is all that matters when it comes to weight loss. Okay? So, if you have been following me since last year, meron na po tayong intense na explanation na usapin regarding calories in, calories out. Pwede ko pong ilagay sa link sa below later, comment section, para sa benefit po ng mga bago nating followers or ngayon pa lang po nakakanood sa atin, okay? So, doon, mas intense yung discussion natin. Pero for now, para lang ma-debunk natin na hindi totoong calories in, calories out lang yan. Ganun lang yung pagpapapayat, ganun lang yung diet, okay? So, hindi po totoo ito kasi hindi lang naman po all about calories ang pagpapapayat. The calories in and calories out, hindi po kasi niya kino-consider na ang problema sa weight gain or na ang kasama sa pagiging obese natin is yung hormonal problem. It's more of a hormonal problem and it's not just about calories. Okay? So that's the simplest way to explain it. Later on, sa ibang mga myth na i-discuss natin, meron pa pong related dito sa calories in, calories out. At the same time, kung gusto nyo pong mabalikan yung previous topic natin, mas marami pa po tayong mga sinabi tungkol doon. Okay? Pero yun lang, calories in, calories out, lang daw ang nagmamatter. Hindi po kasi kailangan nating i-consider na sa weight loss, kailangan nating ayusin ang hormonal imbalance or hormonal problem, ang metabolic problem, ang metabolic health. Again, root cause approach tayo. Ano lang yun? Yung calories, hindi siya root cause, band-aid solution, okay? So, kapag kinat down mo yung calories, ganyan, feeling nila, okay na, okay? But it's not. Fifth, okay, calorie counting matters more than diet quality. Okay? So, ang daming diet enthusiasts na obsessed with calorie counting. May app pa yan. Diba? Madalas na tinatanong pa ako, Miss Bern, meron ka bang marirecommend na best app ng cellphone kung saan pwede kami mag-count ng calories? Okay? So, ito yun guys, no? Ganito lang siya kasimple. It's not all about the calories kasi kailangan nating malaman ano yung source mo nung calories mo. Okay? So, kasi kapag sinasabi na calorie counting lang yan, alam ko naman kung ilang calories to. Ibig sabihin ba ganito yun guys? Ganito nila tignan siya. Okay? So, kunyari, ang total energy requirement mo or total caloric requirement mo is 1.5. Okay? Parang sinasabi nila dito, sa myth na to, na yung 1.5 galing sa cakes, ice creams, chocolates, candies, donuts. Kunyari, kumain ka ng gano'n na 1.5, is same lang. Kapag kumain ka ng, ng quality diet na steak, okay, na may butter or steak, tapos na may lard,
tallow. Okay? So, parang sinasabi nila na same lang. It's the same kasi 1.5 lang. Pareho lang sila. Okay? So, madali bang na-gets? Okay? Hindi lang tungkol to sa calorie counting. Okay? Kaya lagi pa, dati ko pa yatang sinasabi ito, okay, na kapag kami pasyente tayo, tinuturuan natin sila ng kung paano nila mas matututunang piliin yung tamang quality ng food over dun sa kain lang. Okay, tas may app. Tapos pag sinabi, okay, kumain siya ng isang burger, okay, nilag niya, tas nasundan niya sa app ilang calories, kumain siya ng fries, kumain siya ng float, okay? So, pag nilagay niya yun at okay lahat sa app niya, okay siya. Okay, so hindi po ganon. Okay? So, lagi sa kahit anong bagay, mas magfo-focus tayo sa quality. Alright? So far, okay pa naman po ba tayo? Pwede po ba tayong kalahati na tayo? Gising pa po ba? Pwede pong pa-acknowledge sa comment section natin para malaman ko po if am I going too fast? Or may natututunan pa po ba tayo? Still learning po? Still learning? Pa-type po ng learning if still learning. Kasi kapag wala nang type ng learning, hindi ko natutuloy to. Wala pala natututo. Okay? So, gising pa po, sabi ni Mami Dulce. Okay? So, learning. Okay? So, later on, mag-e-entertain tayo ng questions regarding dito sa myth. Okay? Ayan, still learning. Okay, so let's continue with the other half of our topic tonight. Okay, ito na po. Sixth. Okay? Sixth is following a very low calorie diet is the best way to lose weight. Okay? So, ito na yung sinasabi po natin kanina na calorie deficit. So, yung mga hindi pa po natin followers nung nakaraang taon, kasabay po, sunod-sunod po, series po ito about obesity. Naka-upload na rin po ito sa YouTube channel natin. Na-discuss natin yung low calorie, na-discuss natin si calorie in, calorie out. Okay? Pero let's discuss it quick. Following a very low calorie diet is the best way to lose weight. Okay? So again, katuloy ito nung kanina na calorie in, calorie out lang yan. Okay? Yung isang side, na-emphasize natin, which is ito. Ang rational, ganito guys. Okay? Sinasabi nila na kapag kumain ka ng 1,000, 1,800 calories, okay? Tapos ang binaburn ng katawan mo, 1,800 calories. Ganon. So, same siya. 1,818. Tapos, pag binabaan mo, yung in mo, okay? Yung caloric intake mo, so, kunyari, from 1,8, nag-1,5 ka. Sinasabi nila na yung burning mo or yung calorie out mo is 1,8 pa din. So, hindi ka tataba. Papayat ka na. Kasi mas mababa na yung pinasok mo kaysa dun sa burning. Okay? Which is, hindi totoo. Okay? Kasi ganito siya, guys. Kunyari ba, ikaw, sumasahod ka ng 50,000 a month. Okay? 50,000 a month, tapos kaya mo rin gumastos ng 50,000 a month. Okay? Pero, ito na-demote ka bigla. Di kaya naman nag-COVID, nabawasan ka ng side hustles. From 50,000 a month ng income mo, biglang bumagsak sa 25,000. Okay? So, following the low-calorie diet, rational, parang sinasabi doon na kahit 25,000 na lang yung pumapasok na sahod mo, nagsuspend ka pa rin ng 50,000. Okay? So, no, it's not. Yung katawan natin, ganun katalino. Okay? Na mag-a-adjust siya. Di ba guys, nung nag-COVID, kung sino man ang naapektuhan or anyone na nag-undergo sa ganito, financial challenges, na pag bumaba, yung pumapasok na income, mag-a-adjust.
yung ano mo, yung katawan, yung lifestyle mo. So, ganun yung katawan natin. Okay? Kapag kumain ka ng low-calorie diet, ang mangyayari is babagal din yung metabolism mo. Kaya dyan na yung papasok na, okay, from dati, ang kinakain mo, 2,400 calories. Eh, ano ka na? Sinunod mo talaga itong calorie deficit na to. Okay? Kasi ito daw yung best way to lose weight. Okay? So, ginawa mo from 2,4 calories, tinodo mo na to, ginawa mong 1,2. Okay? So, 1,2 yung diet, ay yung calories na pinasok mo. So, yung katawan mo, di ba, parang, ay, yun na lang yung pumapasok na income ko. So, dapat magtipid ako. Ang ginagawa ng body natin is, yung mga proseso sa katawan natin, binabagalan niya. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo, katulad ng magkakaroon ng brittle na hair, mga ganyan, kasi naapektuhan yon. Kasi kailangan yung mag-conserve ng energy dahil ito lang yung energy na dumating. Ito lang yung supply. Kaya kailangan magbawas tayo sa iba't ibang processes sa katawan natin. Okay? So, again, let's debunk. Hindi calorie diet, hindi low calorie or hindi calorie deficit ang best way to lose weight. Ayan, alam ko namang sa low carb space, sa low carb community, alam naman natin hindi ito yung best diet. Pero bakit dinidiscuss pa rin natin to? Kasi minsan, no, lalo na po yung mga bago pa lang. And this year, ang dami kong nakita ng mga baguhan pa lang. Medyo madali tayong nasisway kapag nakakarinig tayo ng mga ganito na hindi naman tayo aware na myth sila or hindi naman natin alam yung truth behind this, okay? So, kung merong makakapanood nito na bago, tapos medyo nasisway kasi, ay, parang mas mabilis yun. Parang mas promising yun, yung calorie deficit. Uso siya sa isang social media app na ganyan, na letter T, ang simula, nakita niya. Okay? Tapos ginaya niya. Okay? Or kunyari, someone po sa inyo, mga viewers natin, nagtanong, di ba? Na, parang mas okay daw yung low calorie diet, mga ganyan. Okay? Pwede siguro, don't confuse yourselves sa, calorie reduction, saka sa calorie deficit. Yung calorie reduction is yung from the usual na, sorry sa term, pero lamon ka, na kunyari, ang dapat lang sa'yo is 1/8, pero 2/8 ang kinakain mo. So, magre-reduce tayo. Yun yung ginagawa namin, slowly. Magre-reduce tayo until ma-reach natin yung recommended intake mo. Pero yung low-calorie diet, ang sinasabi niya is, habang buhay ganito na, 1/2 na. Okay? Hindi nga siya pumapasok doon sa target mo or ideal caloric intake mo. Okay? Water break lang po ako. Okay, 7th. You have to be skinny to be healthy. All right. So, may tinatawag tayong thin outside, fatty inside. Okay? So, hindi natin goal na maging payat na payat tayo para sabihin na healthy tayo. Okay? So, isa pa, gusto kong i-emphasize dito, yung obsession din ng mga Pilipino or ng mga health practitioners, to be specific, actually kahit hindi health practitioners kahit normal na individual, obsession nila with BMI. Okay? So, ito yung gusto kong i-highlight dito, na kapag skinny ka na, pagpasok ka na sa BMI, ideal BMI mo, or sa BMI range. Okay? Kasi iba yung BMI, ideal BMI, andun ka sa gitna, at saka sa BMI range. Okay? So, kapag pasok ka doon, sa ideal weight mo, ay healthy ka na. That's not always the case. Okay? Kasi, dati pa man po, even before low carb days, high carb days pa lang, high carb pa lang yung practice natin, sinasabi ko na rin po ito, na hindi tayo dapat mag-focus sa
weight alone sa BMI alone. Kasi most of the time, mas nami-misinterpret ng iba or mas nakakampante, should I say. Ito yung better term, hindi nami-misinterpret. Mas nakakampante yung iba dahil nga okay, sila, BMI-wise. Okay? Pero, they are not aware na kapag chinek mo, meron kasi tayong tinatawag, guys, na composition, body composition. So, kunyari, ang normal weight mo is 54. So, ikaw 54 ka. Yes, ang saya-saya mo. Healthy ako. Kasi, saktong-sakto ako on the dot. 54 ako dapat. 54 din yung weight ko sa ngayon. Okay. Without you knowing na yung 54 mo pala is, kapag chinek mo yung composition, halos puro fats. Okay? Ang taas pala ng body fat mo. So, what am I gonna tell you is that gusto kong i-share sa inyo na ang pinaka-importante na i-goal natin is una, hindi mataas ang body fat percentage natin. Normal dapat yung body fat percentage natin. Pangalawa is dapat mataas ang muscle mass natin. Okay? Miss Bern, paano malalaman? Okay? Nung face-to-face pa po ako, namamasyente, nung nasa Manila pa tayo, may timbangan po dun sa fitness industry kung saan ako nag-work at saka ako po may sarili akong timbangan na nagme-measure yung gaganon ka, tapos i-measure niya ilan yung body composition mo, so sasabihin niya, Miss Bern, sa 54 mong kilo, kunyari, hindi po ako 54, 49 lang po ako pala. Okay? Yung 49 kilos, ilang percent doon ang bones, ilan doon ang water, ilan doon ang fats, ilang percentage doon ang muscle mass. Okay? So, yun yung ini-interpret ko po sa pasyente. Pero, kung wala ka namang ganong timbangan, pwede rin tayong gumamit ng caliper. Okay? So, yung caliper, nabibili din yun, pero ano din yan eh, mahirap din siyang gamitin. Pero pwede nyo pisitin, like kunyari itong mga kamay nyo, makikita nyo naman guys, kung pag pinisit mo, pag hinawakan mo ganyan, is nakikita mo ba yung skin ba yan o taba? Pwede rin dito. Okay? May measurement pa yan dati, nung college kami, kung ilang inches mula dito, pag ganun, ganyan. Pero, kung gusto niyo makita kung nag-gain ba kayo ng muscle mass or nag-lose kayo ng fats, kasi merong mga times na sabihin ng pasyente, Miss Bern, bakit hindi gumagalaw yung timbang ko? 52 pa rin ako. Pero sabihin ko, dapat tinatry mong i-measure yung waist to hip ratio mo. Kasi kung yung yung waist to hip ratio mo is kumukonti, lumiliit siya, ibig sabihin, naglulus ka lang ng fat. Same yung timbang mo, pero lumiliit yung waist to hip ratio mo. Okay? So, pwede rin, waist lang ninyo, okay? So, medida lang, okay? Medida lang. Pag nakikita ninyo, or makikita nyo mismo, makakapanin nyo sa sarili ninyo, makikita ninyo na, okay, mas mamuscle na ako ngayon, lesser na yung mga, flabs, okay? Ganyan, okay? So, bakit kailangan natin ng enough na muscle mass? Kasi, syempre, as a person, kailangan natin yun para sa posture natin. Pero, mas kailangan natin yan as we age. Kasi yung sarcopenia is a problem ng pagkatunaw ng muscles na kadalasan po is hindi naman napag-uusapan dito sa atin sa Pilipinas, no? Kaya, as early as now, kung anumang edad po meron kayo, at least na na tayo, no, na-educate na tayo unti-unti na kailangan ko pala ng mas muscle mass. Kaya marami rin po sa mga pasyente namin, usually sa mga 60 pataas, okay? Hirap na talaga silang mag-gain din ng weight, okay? Kasi nag-start sila, halos puro fats pala yung composition ng katawan nila. So what happened, nung nag-undergo sila, general lang po to pero iba-iba per tao syempre. So, in general, ang nangyayari, dahil tumanda na sila, 60 years, 50 years sila na, ang composition ng katawan nila is masyadong mababa yung muscle mass. Nung sila ay nag-undergo ng low carb nutrition, grabe yung ibinagsak
ng timbang nila. Okay? Kasi, nag-lose sila nung weight nila na coming from fat. Okay? So, tapos, dahil sila may takot pa rin, may reservations pa rin sa pagkain ng karne, at the same time, hindi natin sure kung okay ba tong dami ng nakakain namin, ganyan. At the same time, siguro yung physical activity natin or ando na talaga sa latter part ng life natin, kaya mahirap na talaga bumawi yung sarili natin. Pero, try pa rin natin na gawin yung mga pagkain ng tama at sapat. At saka, syempre, hindi lang naman kain yung nakakatulong para mag-build tayo ng muscles, kundi yung workout, okay? Proper, okay? Andyan lagi yung proper, no? Proper workout. Kasi baka ang nawo-workout mo po is hindi pala pang weight gain, kundi pang weight loss pala. So, hindi rin na-address, okay? So, maganda na habang maaga pa is nalalaman natin na kailangan pala nating alagaan yung muscle mass natin. Hindi pala dahil payat, healthy na ako. Okay? So, it's not all about weight, it's not all about BMI, but it's all about your body composition. Okay, ito na. Aha! Nananawagan ako sa mga kapwa ko magulang, napaka-importante po nito, ng myth na ito. All juices and smoothies are healthy. Okay. Di po totoo ito. Okay? Kasi po, una, discuss na din natin kanina, kaya lang naman ang nito, no? Ang rational behind this, kaya siya nalilabel as healthy, is yung sinabi natin kaninang number 2 po ba yun, kung tama yung naalala ko, na sinabi natin na the only sources ng vitamins and minerals are the vegetables and fruits. Kaya naman, itong mga juices, smoothies na to, na usually po, di ba, ang components nito is fruits or fruits plus vegetables, di ba, na tawag dito, ine-extract or bine-blenderize, okay? Okay, para maging smooth siya, okay? So, ang siste dito, nangyayari, yun nga, na-debunk na natin na hindi naman sila lang yung nagko-contain ng fruits, pero may additional info tayo para dito sa puntong ito. Gusto ko lang i-add na kapag ang prutas, lalong-lalo na, okay? Gulay, ganun din, pero mas mababa kasi ang calories ni gulay. Pero lalo na pag beet, mga ganun, di ba, yung hinahalo nila yan sa mga juice at saka sa mga, sa mga smoothies, okay? So, beet at saka iba't ibang prutas, kapag ginawa silang juice, marami ang kailangan mo. Okay, kunyari, ang isang baso, okay? Ang isang baso ng juice na ipapainom mo sa anak mo, ay kailangan mo siguro ng 5 to 6 servings ng prutas. Okay? Para mapuno mo yung baso na yon. So, imagine yung sugar content, yung fructose content, saka kung ano pa yung nilagay mo, nagkalagay ka pa ng carrots, okay? Unlike kung ipapahain mo, kunyari, 5 apple, ganyan. Ginus mo siya, okay? Kayang inumin yan ng bata. Even adult, even kid, kayang ubusin yan. Yung 5. Unlike kapag binigay mo, di ba, na bata, binigay mo ng isang apple, posibleng maubos yung isang apple sa isang upuan. Pero yung 5 na apples, hindi naman niya yun mauubos. Okay? So, yun yung madalas kong sinasabi sa mga kapwa ko parents. Kasi, di ba, syempre, ang mga bata, mas malawak pa yung, yung range nila ng carbohydrate requirement. Pero, depende pa rin sa parents kung bibigyan mo or hindi, preference nyo pa rin po yan. Pero kung binibigyan nyo pa rin sila dahil mas mataas pa yung ina-allow nyo sa kanila ng carbohydrate, please just give them the whole fruit instead of juicing those fruits. Kasi mas malilesen
yung sugar intake, consumption ng mga bata kesa sa ganito. So, di ba, na-imagine nyo ba na yung, okay, nakakita ka ng may yogurt smoothie. May yogurt kasi, yung yogurt din, kapag commercialized yan, may sugar din yan. Tapos, yogurt with fruit, yogurt with vegetable, or fruit alone, vegetable alone, kala natin, nalalabel agad sila as healthy. Okay? Malapit na tayo, guys. Kapit. Okay, number 9. Intensive exercise is the only way to be healthy. Okay. Again, kung gusto nyo po ng mas intensive din na explanation about this calorie out, kung tawagin ko, meron din po tayong discussion nito. Pakihanap po. Meron sa Facebook natin, live natin. Mas madali pong hanapin sa YouTube kasi per series siya. Under po siya sa obesity series natin about calorie out. Okay? So, balikan natin. Intensive exercise is the only way to be healthy. Kasi 'di ba, maraming tao akala nila kapag nag-workout sila, papayat sila, or pag nag-workout sila, feeling nila better na sila in terms of health. Like kunyari, may mataas na sugar. Ay, okay lang na kumain pa rin ako ng oatmeal. Okay lang na kumain ako ng mga Skype. Wag na. Nadulas pa ako sa brand. Ng crackers, okay? Okay lang kumain ako ng cannabis. Lagi-lagi akong nag-workout. Okay? So, yun yung kadalasang sinasabi. Pero hindi po siya totoo kasi yun nga po, kung gusto nyong pag-usapan doon, in-explain natin doon sa video na yun, na yung calorie out or yung basal metabolic rate natin or yung metabolismo natin, kung tawagin natin, is composed of different thermodynamics, okay? At part lang, maliit na part lang ng pagsusunog ng katawan mo ang exercise. Okay? Ano yung mga parte ng pagsusunog ng katawan mo? Parte yan yung usual mong ginagawa, okay? Parte, ang pinakamalaking bulk ng pagsusunog po ng calories na ginagawa ng katawan natin is not exercise. Unless, sobrang intense ka. Si Manny Pacquiao ka, nagte-training ka ng ilang beses sa isang araw, araw-araw, ganyan. Okay, siguro mas mataas talaga ang bulk ng exercise sa kanya pagdating sa pagbaburn ng calories niya. Pero in general, sa typical ang lifestyle is nasa moderate hanggang sa sedentary lifestyle. Ang bulk po ng pagsusunog, pagbaburn na ginagawa ng katawan natin ay sa simpleng mga processes sa katawan natin. Yung paghinga natin, pag-inhale, pag-exhale, pagpikit ng ating mga mata, pagbukas, paghatching, pagsasalita. Okay? So, yung mga processes na yun is mas malaking bulto siya ng pagbaburn ng calories kesa sa exercise. And syempre, yung sinasabi na 10% ng exercise sa pagsusunog na ginagawa ng tao, nagbabago yan depende sa gaano ka-intense yung workout na gagawin mo. Again, ayun po, pwede po nating balikan yung obesity series natin para makita natin doon yung mas mas detailed na explanation natin about calorie out. Ito na, last na po. Yehey, mukhang hindi ako aabot ng mahigit 1 oras dito. Okay. Sige po, kainom muna. Wala na akong boses. Eating healthy is too expensive. Diba? Ang sarap i-debunk nito. Favorite ko to among the other meat. Okay? Bakit ko favorite to? Kasi lalo na kapag pinag-usapan yung way of eating natin na puro karne, mahal niyan. Opo. Somehow, dito sa setup natin sa Pilipinas, totoo naman kung ang pinag-uusapan natin is yung mga less fortunate brothers and sisters natin. Pero in general po, sa isang household na meron namang pumapasok, meron namang
capability na bumili, hindi rin gano'n kadami yung number of family members, ganyan. Isipin lang natin na yung tinatawag ko nga po na miscellaneous foods, no? Like yung frequent snackings, yung pinifeed natin sa mga anak natin na chips, na biscuits. Hindi lang yan eh. Hindi lang biscuit, meron pang drinks. Okay? Tapos may candies pa, may gums pa minsan. Okay? So, yung mga yon na nagpa-pile up sa expenses natin, that what makes your diet more expensive than our diet. Okay? Kasi po, katulad din ng pagka-obsess ng mga tao sa fast food. Okay? So, kung susumahin, may post din ako dati, naalala ko eh, yung per gram, tinignan ko kung magkano yung nuggets ng isang fast food. Magkano siya? Gulat na gulat ako. 10 pieces, ganito yung amount. Unlike kung ikukumpara ko sa kilo ng chicken breast, di hamak na mas maraming servings yung mabibili natin. Okay? So, dito nagkakatalo sa quality, kalidad ng pagkain. And kung mapapansin niyo, di ba, na-share ko na din po ito before sa inyo, na kapag sa ganitong way of eating natin, lalo na po sa mga katulad ko talaga na bihirang-bihira kumain ng gulay. So, ang bibilhin mo na lang talaga is meat. Okay? Karne, itlog, kung bibili ka ng oil, salt, yun lang naman halos yung mga binibili mo na. Tapos other than that, ang grocery na lang is dishwashing liquid, toothpaste, toothbrush daw, sabi ng anak ko, tapos shampoo. For hygiene na lang usually yung binibili sa groceries. Pero yun yung yun yung personal experience ko. Kayo ba guys, agree ba kayo na mas nakatipid kayo ngayon sa ganitong lifestyle? Hindi lang, no, kung babalikan natin yung topic natin last week na may usual mistakes din natin, dieting mistakes, nabanggit ko din yung miscellaneous foods ulit. So, hindi lang applicable yung miscellaneous foods na nagpapadagdag sa expenses. Hindi lang siya sa high carb space, kundi even sa low carb space, okay? Kasi marami talaga na nag-suspend. Sabi nila, ang mahal-mahal ng allulose, ang mahal-mahal ng almond flour, umaaray sila sa mga ganong mga miscellaneous food items. Ang mahal ni burn ng MCT oil. Na kung sa tutuusin lang, pwede naman silang isantabi kasi hindi naman sila dun sa needs. Magfo-fall naman sila sa wants natin. Okay? So, ang daming okay nun. Ayan, sabi na naman ni Doc P, okay kami ng okay na magkapatid. Sorry na. Okay? Ayan, hindi ko pa rin natanggal. Nakailang okay na ako sa gabing ito. Alright, so, again, sino ang nag-agree with me na mas expensive yung way of lifestyle ninyo dati? nung hindi pa kayo low carber. Ako kasi yun yung na-experience namin. Alright? So, meron ba sa atin dito ang merong i-share din na myth itatry nating i-debunk? Again, thank you so much guys for tuning in. Wow. Thank you sa masugid na pag-abang, pagsubaybay ng ating live. Again po, if you learned something tonight, palambing po ako na pa-share po ito para mas marami pa po tayong mahikayat, ma-enlighten, not mahikayat. Ma-enlighten po para sa mga iba't ibang mga myth na ganito. Okay? And yun din po, gift nyo na sa akin yun. Opo, para sa ganon, kasi nahirapan po tayo na tayo lang ang mag-share
Opo. Mas maganda kung tulong-tulong tayo katulad nga nung sabi ko kanina 'no, nung in-invite tayo ni Coach Romel na mag-guest sa isang radio station. At least another naman 'yon, another world kung saan narinig ng ibang tao about low carb nutrition. So, this time ito, na-debunk ng isang dietitian yung mga myth na ito and hopefully, maraming maliwanagan, ma-enlighten sa ating shinare for tonight. And you may also follow us po. May YouTube channel na rin po tayo. Same lang po yung handles natin. Spotify sa mga team podcast, Burn.Medina. Team YouTube, Burn.Medina rin po tayo. May TikTok rin po tayo, Instagram, and ito nga po sa Facebook channel natin. Alright, so, may question yata kanina dito si Mami Lily. Eto. Mami Lily, hello, si Mami Lily ay patient namin, ni Doc Fee, na diabetic hypertensive. Okay, taga Isabela to. Mami, kumusta kayo dyan? Pwede bang kain ako paminsan-minsan ng fruits like papaya na manibalang? Wag na, Mami. Ang tagal mo nang umokay dun sa ano mo eh. Nagtiis ka ng ilang buwan. Tapos, pag nakatikim ka na naman ng papaya, tapos may oxalate pa yan, okay? Tawag dito? Baka lalo ka lang madapa na naman kapag ka nakatikim ka pa. So, best, wag na. Sayang yung hirapan natin. And, remember yes, naayos natin yung ibang laboratory values mo, pero meron pa tayong mga ibang inflammations na tinatry ayusin, especially your blood pressure. Okay? So, hanap pa tayo kanina, i-flash natin yung mga So, pag-usapan natin, ang i-address po natin ng mga questions ngayon is about, myth. Kasi last Saturday, di ko na malaya, nag-entertain ako ng ibang mga questions, no? O, diba? Alright, so, still learning. Okay, tingin pa tayo dito. Usually, ang mga questions na hindi related sa myth na ito is problema nila, hindi sila tumataba. So, yung hindi pagtaba, actually, kailangan po yan i-assess. Hindi po ko yan masasagot straight sa ganitong session lang kasi marami tayong kailangang i-consider and kaya din po nire-refer po kayo sa mga doctors natin kasi baka pala may kinalaman na yung thyroid problem nyo, may kinalaman yung absorption ng gut nyo, mga ganun po. Okay? So, baka rin po, no? Sana walang problem sa gut, sana walang problem sa hormones, pero baka may kulang sa kinakain or may mali sa ginagawang physical activity, mga ganung bagay po. Okay? So, gusto kong i-highlight to. Agree, much cheaper mag-carnivore, ang mahal. Mga treats, Miss Bern. True! Oo, alam ko yan kasi yun nga po, no? Siguro naririnig nyo na rin naman, vocal kami nila Doc Fee na yun nga, na ine-educate namin kayo na mahal yung mga ganitong treats na hindi naman needs. Hindi kami anti-treats kasi 'di ba? Sabi ko vocal din ako na ako din kapag may mga special orders gumagawa din ako kasi I'm a home baker din even before low carb. So high carb and low carb may negosyo tayo. Pero it doesn't mean na dahil may negosyo tayong ganito ay okay to, hindi natin siya kinukonsinte. Okay? Kaya hindi rin ibig sabihin na pag sinasabi natin na itong mga treats na to or yung miscellaneous food items na to ay hindi siya needs, hindi rin naman natin sila sinisiraan. Kasi, ayun nga, ako mismo, meron din akong business niyan. So, hindi ko lang ang sa atin lang is dahil may business din ako noon and dahil as a nutritionist dietitian, I have the responsibility to inform na okay, itong mga ganitong bagay, hindi siya needs, meron siyang mga ganitong ingredients na pwedeng mag-contain,
ng mga oxalates, ng ganito, ng ganyan. And ito yung pwede mag-effect sa inyo ng oxalates, ganyan, ganyan. Okay? So, thank you, Mami Celia, for sharing. Okay. Art Joy. Si Art Joy ba ay babae? Share done. Thank you so much po. Mami Lily. Hello. Kabsat, share done, ma'am. Oo. Thank you po. Tapos, ito si Ma'am Christine. Ito si Ma'am Christine. Ako, Miss Bern, agree, lalo na pag-uwi na yung miscellaneous food laking tipid talaga. Opo, kapag wala talagang miscellaneous foods, mapa-high carb or low carb version yung miscellaneous foods na yan. And ano po, talagang sabi ko nga po, di ba, na I used to bake for our family hanggang sa naging business, ganyan. Even before nung pa lang, nung para sa family pa lang namin, makikita talaga na pag pumasok na kami sa baking store, maliit na, no, loves, yung 1,000. Maliit na yung 1,000 pag pumasok ka sa baking store na magagastos mo. Usually, 1,500 pataas yan. Okay? Kasi, ang dami talaga, though hindi naman siya isang upuan mo lang magagamit, but still, it costs a lot. How much more kapag binili mo yung mga miscellaneous foods na yan. And ganun din kapag high carb miscellaneous food siya. Like the nuts din, di ba? Kahit nandun siya sa low carb community natin, ano lang talaga, i-prioritize lang natin kung saan yung dekalidad na pagkain. Okay? Valid ba tong myth na to, Miss Bern? Nakakatanda raw ang carnivore. Diyos ko, Lord. Actually, hindi. Agad-agad X yan. Kasi di ba nga po, yung carnivore, ito pa talagang carnivore, no? Hindi man lang LC lang, ganyan. Yung carnivore, ito yung type ng low carb na na talaga, wala talaga siyang coming from plant sources, which is yung pag-age natin, inire-relate natin yan sa sa Wella, excuse, quiet po. Sorry guys, masyado masaya yung anak ko. So, yung aging is, yan inflammation yan eh. Okay, so kapag ka tawag dito, nag-age ka ng mabilis kapag mataas yung sugar content ng kinakain mo, mapapansin mo yan. And tingnan naman natin sa mga walamang paper siguro na mabanggit ako. Pero try it yourself and tingnan mo din, even nga hindi pa strict carnivore, may difference na sa skin nating mga di ba? Mga keto, mga low carb practitioners, may difference na how much more yung carnivore na super na lessen na yung yung contents ng mga iba't ibang mga anti-inflammatory. Wala na siyang carbs, wala na siyang anti-nutrients kasi wala silang plant-based ang carnivore. Okay, naalala ko lang guys, baka makalimutan ko. Hindi ko pala na-point out kanina about dun sa fruits and vegetables, especially sa fruits. Usual concern din nila is yung vitamin C pag nasa carnivore or kapag wala daw silang gulay at prutas intake, paano daw yung vitamin C, okay? Yung share ko lang na yung vitamin C, same sila ng pathway ni carbs. So, kung kunyari, kinain mo yun, sugar, tas ma-carbs, nag-aagawan, okay? Nag-aagawan yung sugar saka vitamin C mo. Kaya mas marami kang kailangan na requirement ng vitamin C kapag ikaw ay high carb. Okay, so yung prutas, kinain mo, yes, may vitamin C nga siya, pero may carb content siya. Hindi ka din sure na nakuha mo lahat yung vitamin C na yon, which is nakipag-agawan nga siya. And ako din, sa sarili ko, pwede kong, ang masasabi ko, masashare ko based sa experience ko. Dati, nung high carb days, lagi ako may singaw. Tapos,
kahit na kaya nagte-take ako ng vitamin C na mataas yung dosage, okay? Mataas relatively sa requirement ng Pilipino kasi yung mga over the counter ang tataas talaga ng dosage, okay? So, kapag umiinom ako nun, pag natutuloy-tuloy ko siya, hindi ako masyadong nagkakasingaw. Alright? So, pero, nung nag-switch ako ng ganitong lifestyle, napansin ko na hindi na ako singawin, okay? Siguro na lang yung mga chances na nakagat ko talaga, nakagat ko talaga siya, ganon. Yung dati kasi po, kahit hindi ko nakagat, yung dito sa ganito ko, yung dito ko, kahit hindi ko yan nakagat, bigla na lang, nagpa-pop sila ng nagpa-pop. At ang lalaki, tas ang tagal mag-heal. As in, yung mangiyak-iyak na ako kasi mahilig ako sa suka, so hindi ako makapagsuka, maghigop, ganyan. Or anything na may bagoong na ganyan. Masakit, masakit talaga. Okay? So, ngayon, yun yung, sabi ko, hindi lang tayo sa literature lagi nagbe-base. Ino-observe din natin yung sarili natin. So, baka meron din kayong mga ganon na minsan hindi kasi natin na napagtutuunan ng pansin na oo nga no, pagka biglang may nagsabi lang sa atin, maiisip natin, so merong bagong may bago akong na feel pala or hindi ko lang na note agad na ito pala ay effect ng pag-lower down ko ng carbohydrate intake ko. Okay? So, next, si Mami Lily ulit. I am proud to say that for the 3 months dieting I've done, it was really effective for making my blood sugar and creatinine back to normal. And thanks to Ma'am Bern for her guide. Oh, yaman ak, Mami Lily. Thank you sa appreciation mo po. Pero, sabi ko nga po, kami lang ay nag-guide, kayo pa rin ang tumatawid. So, mas congratulations po sa inyo. Mas job well done. Okay? Marami pa po tayong mas ma-encourage pag ganyan yung nakikita natin. Okay. Honey wants spike insulin if it makes the high fiber food like chia and flax seeds. Is this a myth? Okay. Yes po, it's a myth. Kasi honey will still cause insulin spike. Usually po, ang sinasabi nila, yung fiber, nilelesen niya yung kaya siguro kapag ini-mix, no? Kapag minix nga sa fiber like chia and flax seeds, ganyan, it's a myth. Kasi po, andun pa din though si fiber, nalilesen niya yung pagsa-spike. Ang meron kasi kay honey is glucose siya plus fructose. So, dalawang uri yan ng sugar. Yung glucose, mapapaspike niya. Si fructose, diretso naman siya sa liver, pero sisirain pa rin niya yung liver mo eventually. Okay? So, myth siya. And kung meron kang glucometer, mas mapapatunayan mo to. Okay? Na i-try mo na i-check yung blood sugar mo. At the same time, yung mga fiber po natin is glucose pa rin po sila by nature. Okay? So, yung fiber kasi, kung titignan natin, ano ba siyang macros? Fiber is carbohydrates. So, ano ba yung carbohydrates? Kapag tinignan natin, di ba? Sugar pa din siya. Alright? So, curious din ako dito sa kung anong mangyayari pagdating sa glucometer, pero hindi kasi ako kumakain ng gulay, ng chia, ng flax seeds. At I'm scared na mag-try na mag-introduce ng honey sa diet ko. Pero if you are doing it po, pwede po nating i-test sa sarili natin para makita po natin. Okay? Parang, ano nga ba ulit ito? Parang yung myth lang din about sa wheat bread na hindi daw siya nakapag-spike ng sugar dahil meron siyang fiber. Okay?
Pero nakakapag-spike pa din po siya ng blood sugar. Especially kapag titignan natin yung ano no, yung ability niya na tumaas yung blood sugar. Same lang yung ability ni wheat bread kay white bread. Okay? Is it true po na better ang green coffee as an alternative instead black coffee for those who wants to avoid caffeine? To be honest, hindi pa ako nakarinig ng green coffee. Ang narinig ko pa lang po is green tea. Okay. Pero I'll get back to that, ma'am. I'll get back to you about that. Okay? Pero, ang black coffee hindi rin naman siya, ay para sa gustong mag-avoid ng caffeine. I-search natin ngayon kung yung green coffee ba is walang caffeine. Green coffee, is it caffeine free? Caffeine free. O, diba? Nagsasearch si Miss Bern kasi hindi niya alam. Sabi dito po, it contains caffeine. Green coffee contains caffeine. So, meron pa rin daw po siyang caffeine content. Yes, meron pa rin po. So, try nating magbasa pa about this. Ang green coffee ay regular beans daw siya. Hindi siya na-roast. And thank you po sa mga ganitong questions. Sana tututo tayo na sabay-sabay. Hindi siya na-roast at lang siya, completely raw. Alright. So, ito siya. Green lang siya. Hindi siya ni-roast, kaya siya green coffee. May caffeine pa rin po siya. Opo, sariwa. Sariwang kape. Beans na beans. Okay. So, ang kamote, Miss Bern, okay lang ba sabay sa meal? Salamat po. Kamote, una po tanungin natin, no? Ang kamote po ba is carbs? Yes. Ang carbs ba ay essential? No. Therefore, kamote is not essential. Okay. So, kung okay lang ba, ano nyo pa rin po yan, desisyon nyo yan kung okay lang sa inyo, pero kung ang tinatanong nyo is, kailangan ko ba siya? Kailangan nyo ba siya? My answer is no po. Ayan. For my experience sa baby ko, maganda talaga at yung age, matutunan nila yung gantong way of lifestyle or eating lifestyle. Yes, ma'am. Push nating mga parents yan. Okay. Ma'am Frances, SD Don. Share po ba yung ibig sabihin ng SD? Sorry, hindi ko po alam. Ito si Ma'am She. Hi, Ma'am She. Masugid din natin tong viewer. Hello po, Miss Bernattention Medina R&D. Talagang binasa ko rin ang buo, no? Yung pangalan ko. Ask ko lang po kung okay lang coconut oil at coffee sa carnivore. Coconut oil po is galing siya sa ano po, di ba? Halaman. So, sa carnivore po, hindi po siya pwede. Coffee, actually, galing din siya sa halaman, pero relaxed carnivore, tinatawag ng iba. Depende kasi yan sa tao kung paano nila i-classify. Pero, yung nga, kapag yung definition talaga ni carnivore, ang gusto mo, which is carnivore is an animal source lang, ang coffee at coconut oil is not from animals. But yung coffee, ini-include ito sa relaxed carnivore na tinatawag nila. Pero yung iba, ayaw nilang tanggapin na hindi pa rin siya carnivore kasi hindi siya, up to you na lang po kung paano ninyo yan, Hi, Doc. Hi, Ma'am Mabel. Ako po ay hindi Doc. Meron nakapagsabi na nakaka-cancer daw po if karne ang kinakain. Nakasisira din daw po sa kidney. Nako, maganda tong myth na ito. Sa susunod gusto ko to. Low carb myth. Okay? Mga iba't ibang haka-haka tungkol sa low carb. Pero for the sake ng gabing ito,
Hindi po totoo. Sagutin natin ng straightforward. Hindi po totoo na ang nakaka-cancer ay karne dahil ang cancer ay isang metabolic disorder. Okay? Na ang nagko-cause nitong metabolic disorder na ito ay mga sugar, toxic oils, ano pa ba? Anti-nutrients po. Yung nakakasira siya ng kidney, let's look at the underlying cause. Okay? Lagi natin titignan ano yung root cause. Ano yung tatlong main na nagsisira ng kidney? Top 3 na nagkakapagsira ng kidney. Okay? So yung diabetes, uncontrolled hypertension, tapos yung namana natin, nasa genes natin na hindi functional fully yung kidneys natin. Bigyan natin ng bonus pa, pang-apat is yung mataas na uric acid. Okay? Kung sa apat na main top causes ng pagkasira ng kidney, anong sumira doon? Hindi naman si protina ang sumira. Ang sumira doon is inflammation. Again, anong nagkukos ng inflammation? Sugar, anti-nutrients, toxic oils, at iba pang mga pampasarap natin dyan. Okay? Pero next time, looking forward ako na ma-discuss natin yung mga LC myth. Miss Bern, 46 ako, ilang piraso ng chicken breast ang kailangan kong kainin sa isang araw? Halimbawa, kalahating kilo, isang buong pitso. Hello po, Ma'am Severina. Kailangan po ito sagutin during consultation. Kasi una po, kailangan po tayong i-check ng ating mga doktor para makita po kung ano yung general health status nyo, capacity ng kidneys ninyo, physical activity ninyo, iba pang mga laboratory results natin. From there, i-recommend po kayo, i-refer po tayo ng mga doctors natin papunta sa akin para malaman natin, ma-calculate natin kung ilan po yung exact amount na para sa inyo na safe. Mrs. Byrne, kumakain ka pa rin po ba ng isda, pork at chicken? Yes po, opo. Ito si Ma'am Ronaldine Bacunal. Ay, tama ba yung naalala ko, taga Pampanga to si Ma'am? So, yun lang kayang sabihin no? Loves, tulungan mo ako magsalita ng Kapampangan. Ano? Antita, mu, ing, kakanan, mi. Para akong bata. Okay? So, merong translator sa tabi ko na nakita nyo kanina naglalakad-lakad dyan na naka-tablet. Oo, nakita ka, loves. Opo. Kumakain din po kami niyan, Ma'am Ronaldine. Kasi hindi kami Lions Diet. Okay, yung Lions Diet kasi ruminants lang siya. Walang egg. Yung mga lang talaga. Kumakain lang ng damo. Sa mga beef, goat yata is kasama sa ruminants, no? So, yun. Pero, hindi kami ganon. So, lang kami, hindi nga ako relaxed carnivore, ketovore. Andun kami sa andong level lang kami ng husband ko. Yung anak ko, seasonal. Seasonal na ketovore. So, syempre, bata pa rin kasi siya. Gusto pa rin nating patikman paminsan-minsan habang chine-check ko yung blood sugar niya. After exercise, how long bago kumain? Naku, hindi to related sa myth, pero sige, dahil katabi ko yung asawa ko. Pwede daw po pagkatapos, sabi ng ating fitness instructor. Pero syempre, Mami Alicia, depende to sa kabusugan level mo. Kung yung kabusugan mo pala hanggang dito, like nag-buffet ka sa high carb, mauta-uta ka, nag-workout ka, baka magsuka ka naman yan. Well, ang gusto lang namin sabihin dito is walang dogma. Kung ilang hours, walang ganon. Walang hard and fast rule, di ba, Labs? Walang hard and fast rule, yun lang yung gusto natin sabihin.
na magbibigay ng 2 hours, 1 hour. Nasa sa'yo yan, sa kung kaya mo, sa capacity mo. Mararamdaman mo naman yun eh. Kung relax ka na, basta pag gumalaw ka eh, hindi ka na po nasusuka, mami. Go. Ma'am Inday, Kiki. Hello po, when po best mag-take ng blood sugar via glucometer to experiment? Ay, ang ganda naman ng ni ma'am, transition niya. Kasi po, I'm planning na ito yung next na i-live namin next weekend about experiment naming family sa pagte-take ng glucometer. Okay, sa pag-experimento po, best to take una, bago ka kumain ng meal, okay? So, bago ka kumain ng anything, kunyari, from fasted state ka, mas maganda kung from fasted state ka, kumain ka, or kung di ka man fasted, o sige, ngayon, kunyari, bago may itetest kang pagkain, so mag-take ka ngayon, kainin mo yung pagkain, like, kunyari, siguro, yung kanina, yung honey na isasabay sa chia, so, bilang ka ng, kunyari, 9:22, after 2 hours, mag-check ka ulit ng blood sugar mo. Para makikita natin yung capacity ng katawan mo na ibalik yung sugar, yung glucose level ng dugo mo nung bago mo in-ingest yung specific food na yan. Okay? So, next week, mag-share kami ng experiment namin. Kaming tatlo. Asawa ko, ako, at si Luella. About sa pag-experiment namin sa iba't ibang pagkain na intentionally sinama namin sa diet namin. Nung December, kaming mag-asawa yon. Tapos, nito lately, si Luella. Okay. Good evening, Miss Bern. Okay lang po ba kumain paminsan-minsan ng low-carb fruit kahit carnivore na? Ay, syempre hindi po. Hindi po. Pag may paminsan-minsan po tayong low-carb fruit, balik ka ulit sa low-carb. Yun ulit. Baka nga hindi ka pa pumasok, ma'am, sa keto na na gano'n. Depende sa ibang kinakain mo, kasabay ng fruit. Depende rin sa dami ng fruit. Pwede rin kasing keto siya pumasok kung as in tinikman mo lang yung isang berry or sobrang konti lang ng avocado yung kinain mo. Pero, yung kahit carnivore na, syempre hindi po. Ayan. Noted, TY ng marami, Dok. No, kung hindi po ako, Dok, magagalit na sa akin yung mga doktor. Sonia. Hi, ma'am. Is it okay po to eat boiled cassava and sweet potato for hemorrhoidectomy recovery? Thank you po. Hindi po kasi it will cause inflammation. Again, yung cassava po and sweet potato are carbohydrates. At the same time, may po ito, may anti-nutrients, specifically, ang tawag dito? Nawawala ko itong anak ko kasi. Oxalate, sorry guys anak ko, makulit. So, naantok na kasi yan eh. Sleeping time niya na kasi. Baka mag-adjust pala ako next week ng ng oras ng live. Kasi, sleeping time ni Luella yung 8 p.m. Sorry na guys. Tawag dito? So, ayun po, as I was saying, nagulo ko, sorry. Yung boiled egg and cassava, and boiled egg tuloy. Pag boiled egg agad. Boiled cassava and sweet potato, inflammatory po sila. So, habang nag-recover ka, mas maganda po na anti-inflammatory diet tayo. No sugar, no carb, no carbohydrate sources, no toxic oils, no anti-nutrients sana. Avoid pala. Okay? So, mas maganda ang recovery natin. Focus lang tayo sa meat na may karne. Hi, Ate Karen. Ayan na. Oo nga, ila-live ko na daw si Mother Lily. Kaso Ate Karen, gusto pang tumikim ng papaya eh. Saka ko na siya ila-live pagka totally, pati yung hypertension niya is yung inflammation ng hypertension niya, okay na.
Hi, Sir Michael. Ayan, bawal po coffee sa akin during nag-carnivore. Sorry, paki-clarify ulit. Yung iba po na nagsasabi ay relaxed carnivore. Dito sa atin, kila Doc Fee, ganyan, relaxed carnivore kung tawagin nila yon. So, okay lang na nagko-coffee. Okay? Tapos, yung, ito si Sir Michael, patient ko kasi to. Tapos, hindi ka pa nagka-carnivore, sir, kasi may sibuyas, bawang, tanglad pa tayo ng mga ganong ginagamit. So, ano pa yun? Ketovore ka pa. So, ketovore, okay lang yung coffee mo. Okay? So, yun nga, during nagka-carnivore, some would say yes, okay lang na mag-fall siya sa, sa relaxed carnivore. Pero yung ibang tao, ayaw nilang i-accept totally na basta may coffee, di yan carnivore. Walang relaxed carnivore sa kanila. Carnivore lang. Okay? Pero kaila Doc Fee nga may relaxed carnivore, kaila Judy Cho, iba rin yung nila, may ganun nga, may ketovore, may kalimutan ko na yung iba, pero basta meron silang triangle ng carnivore. Ayan, yes po, watching from Pampanga. Talking from Bataan po ako. Okay, 28 years old po ako. 75 kilograms, hirap na hirap po ako magpapayat. Paano ba umpisahan? Huh? Lalo't mabilis ako hingalin. Opo. Ma'am, una, meron tayong video 2 weeks ago kung paano magsimula. Okay? Kung hindi pa kaya na totally strict, very strict, sundin lang natin yung yung tips na pinost at live natin nung nakaraang 2 Saturdays ago. Yun yung unang live ko this year. Opo. So, yun yung yun yung pwede mong simulan. Pero kung gusto mo na agad-agad structured ka na, I suggest magpa-check ka kay Doc Fee or kay Doc Mike para makita nila ano po ba yung present health status mo. Kasi wala tayong sinabi dito kung ano yung health status natin. Kapag nagpa-check up tayo kila Doc Fee or kay Doc Mike, makikita natin ano pa yung mga ibang ano pa yung ibang factors na pwede i-consider. From there, i-refer po kayo sa akin. Tapos i-compute na po natin. Kasi 75 kilograms, maganda po na hindi mabigla yung natin. Hindi ko rin po alam kung anong height natin. Okay? Habang bata ka pa, ma'am, 28 years old ka lang, wag na nating hintayin na may mga iba't iba pa tayong maging sakit bago tayo invest tayo para sa health natin. So, yung pagpapa-check up natin is para ma-make sure natin, ano ba talaga, baka pala may problem ka na with, thyroid, with, may PCOS ka na pala or something, wag naman sana. Pero, yun po, una nga, sabi ko, kung gusto mong i-try muna on your own, check nyo yung video ko 2 weeks ago, paano siya gawin in the simplest way. Pero kung gusto nyo, specific agad, structured agad, ilan yung dapat kong kainin based sa present na health status ko, best po to consult us. When po best mag-check ng glucometer? Ayun po, I think nasagot ko na to kanina. Ito nga ulit. Salamat daw po. Ma'am Mabel, thank you po sa enlightenment. Salamat po sa pakikinig. Ano po kayang na-enlighten ko? Hindi ko na alam. Nakalimutan ko na ang mga mga pangalan. Ate Karen, yan, culprit sa high blood sugar niya. Nasa farm kasi nakatira, madami fruits. Oo nga, tas gustong balikan hindi pa nga totally healed. Art Joy, sa ketovore po ba pwede yung mga aged cheese like Emmentaler? Thanks po. Opo, pwede yung cheese sa ketovore. Pero tingnan pa rin po natin yung
yung contents ng depende pa rin sa nag-manufacture kung baka may nailagay na ingredients na hindi natin napapansin, na hindi pala siya safe. Wow, ang kapatid ko. Hi. Ikaw ba to, Doc Mike? O tinipe lang to ni Fee? Tinipe lang siguro to. Parang hindi naman personalidad ng kapatid ko ang mag-comment sa live. Hindi nga siya nag-like sa mga posts ko. Tapos magko-comment pa siya sa live ko. Ako to, sabi niya. Ako to, sabi niya. Okay. Okay. Okay nga, Rod. Hi, ma'am. 1 month pa lang ako nag-low carb today. Nagpa-blood chem ako, lahat naman normal. Kailangan po ba na mag-consult sa LC doctor? 63 years old na po ako. Thank you. Hi, Mami Sandra. Maraming salamat po sa inyong concern. Okay? Mami Sandra, masyadong early na makita natin yung effect ng lifestyle ninyo in a span of 1 month. Ideally, sinasuggest po namin na at least 3 months po na naka-low carb ka or nagbago ka ng lifestyle natin bago po tayo magpa-check. Opo. Kaya kung sakali po na magpapa-check kayo, maganda po, best pa rin talaga na magpa-check tayo sa kay Doc Mike or di kaya kay Doc Fee. Kasi ma'am, yun nga po, iba-iba po ang pangangailangan natin. Baka po pala usually ang mga pasyente natin na nagdi-DIY or sariling sikap kung tawagin is hindi pala yung nagawa nila is hindi pala yun yung dapat sa kanila. Yung ginawa nila is yung nakita lang nila, copying sa seatmate nila, sa kasama nila sa group, nakita nila, nag-pop sa mga FB groups. Ganyan. So, ayun po yung yung mga considerations kung bakit best mag-consult sa LC doctor. Isa pa pong scenario na nakita ko, yung mga hindi aware, undiagnosed na kidney problem. Meron akong isang pasyente no isang araw, sabi niya, sa lahat ng doktor na pinuntahan ko, si Doc Mike lang ang nakapag-diagnose sa akin. May CKD3 na pala ako. Okay, dyan, kung nandiyan ka pa, nanonood ka. Si Mami, nakalimutan ko yung apelido. Basta yung nirefer mo sa akin na pasyente ko kahapon. Gulat siya na CKD3 na pala siya. So, hindi siya aware kung nagaano kadami yung yung protein niya. So sabi niya, guesstimate nga lang ako. Meron siyang term, Visaya term na parang hula-hula lang daw yung ginagawa niya. Nagulat siya na under protein siya, under fat din siya. And even last week, may ganyan din akong scenario na matagal-tagal na rin siyang into low carb nutrition. May din siya, si KD3. Tapos, paulit-ulit siyang nagke-crave sa sa treats, pancakes, tapos lalagyan pa niya ng low carb na ano tawag dito? Spread, anong tawag dito? Peanut butter, ganyan, yung gawa siya araw-araw. Upon checking, during our consultation, I found out na na kulang, deficient pala ito si patient ng kinakain. Kaya siya paulit-ulit na nagugutom. Unlike nung nabigay natin yung sapat na kailangan niya, na ito yung kailangan mong karne, ito rin yung kailangan mong taba. Okay? Nalinawan siya, hindi na siya nagutom. Hindi na siya hirap na nagugutom sa hapon kasi kulang yung kinain niya pala, ganun. Kaya siya nagugutom kasi hindi niya na-feed yung sarili niya nung kailangan ng katawan niyang fats and protein. Okay. Sir Arnold po, maraming salamat sir. Lagi kang nakasubaybay sa ating mga live. Good evening po, doing low carb 1.5 year with resistance training. Marami po akong natututunan sa inyo.
to lose fast and gain muscle in the right way. Thank you po ng marami. Oh, this is priceless, Daddy Arnulfo. Ito yung mga bagay-bagay na kahit hindi naman tayo kumikita sa pagla-live natin, yung mga gantong messages, grabe po, tagus po sa puso. Nakatuwa. Thank you po. Sabi ni Sir Joseph Marzan, hello po, pa-shoutout po. Shoutout! Sabi ni Sir Joseph Marzan. Ayan. Ayan, sabi ng kuya ko, ako to. Naniniwala na ako. Ganyan siya. Ako to. Mami Alicia, thanks sa pagsagot if when pwede kumain after exercise. You're welcome, Mommy. Thank you so much po, sabi ni Ma'am Eileen. Looking forward sa makapagpa-consult kayo kay Doc P at kay Doc Mike. Kasi investment po yon, yung ma-assess nila kayo para makita at para malaman namin kung ano po yung pinaka-reason bakit ka nahirapan sa ngayon makapag-lose ng weight. Okay, Ma'am Mariel, bakit po kaya nag-elevated ang triglycerides ko to 1 po ang carnivore? 4 months na po akong carnivore, pero 3 months low carb. Start me ng low carb. Average ng triglycerides ko, 45 to, okay. So, baka rin po, nagkakaroon ng surplus fats. Kaya, yun din po yung importance na nako-computan tayo ng gaano kadami yung protein at saka fats natin. Lalo na pag gantong may mga nakikita tayo na parang hindi okay. I-review lang natin. Anong meron kaya? Baka may kailangan tayo lang i-tweak ng kaunti sa diet natin. Kasi triglycerides is a sign of fat surplus. Kasi kadalasan, especially sa carnivore, na nai-interpret sa low carb na nga lang, nai-interpret na as literal yung high fat diet daw po kasi si low carb, si carnivore, si ketovore, kapag keto high fat, literal na sa isang plato percentage niya parang ganon, yung fat is mas malaking percentage, tapos yung protein is kakarampot, parang kunyari sinundan, 25-75, kunyari sinusundan ko, sabi ng isang pasyente dati. So, 25% ng plato niya, protina, the 75% is butter. So, ayun, nagka-problema. Kaya possible po na baka ganun din po yung nangyari sa inyo. Kaya best po talaga, i-assess natin through consultation kasi hindi po natin yun kayang sagutin at i-assess ng ganitong mga life po. Ayan. Thank you, Ma'am Jamaica. Lagi kang nagtatag ng mga pwedeng manood sa atin. Ma'am Sandra, gaya-gaya lang ako sa mga kinakain ng nag-low carb. Ano nga ba yung concern ni Ma'am Sandra kanina? Ayun yung sabi ko yata na copying. Oo, ito siya. Ang sabi niya ay, ayan, opo. Kaya best, Mami, natanong mo na din, kailangan po bang magpa-consult? Yes po, habang bago pa yung blood chem mo, magpa-consult ka na. Tapos after 3 months, titignan din nila Doc Mike ulit po yung mo. Okay? So, ito si Sir Joseph Marzan na nagpa-shoutout sa atin kanina. Okay, God bless. God bless din po. Thank you po for praying with us. Thank you for staying with us. Thank you so much, ma'am. Thank you, Mami Sandra. Paano po malaman if oxalate sensitive ka po? Pwede nyo pong balikan yung series natin. Pinost ko po yun last Saturday around 11 a.m. Kung ano yung mga iba't ibang body parts na tingnan nyo yung mga per body part kung meron kayong mga nararamdaman nun. Kapag po naramdaman nyo yun, kapag check, marami yung check, ibig sabihin oxalate sensitive po kayo. Kapag hindi mo naman siya wala naman doon sa mga yun, walang na-check doon, wag din makampante as oxalates po ay nag-accumulate. So, hindi ibig sabihin na hindi
ano ngayon, hindi nagpapakita, hindi nagma-manifest, ay kampante ka ng kumain ng madali po kasing madaling ma-overload yung oxalate. Like isang prutas lang ng anong tawag doon? Kay Mito? Oo. Anong English? Star apple. Oo, star apple. Isang ganun lang, pwede ka nang ma-oxalate overload. So how much more kung pinagsabay-sabay natin like chocolate na may almond or almond milk, nilagyan mo ng cocoa powder, mga ganyan. So, wag makampante kung wala pang nararamdaman. Alright? So, ayan, malapit na po ang mag-alas 10. Malapit na rin pong makatulog ang anak ko. So, I have to say goodbye. Next week po ulit, baka mas maaga po tayong mag-live stream for next week. Tentative yung topic, pero baka yun nga po, baka ikwento po namin, i-share namin ang aming pag-experiment as a family ng aming blood sugar level. Thank you so much po. Again, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, Spotify, TikTok, Instagram account, pa-subscribe po and pa-share po ulit nitong ating live for tonight. Sa YouTube po at saka sa what do you call that? Spotify, baka Monday pa po ako makapag-upload. Thank you so much. Have a great night. Good night, guys. Bye-bye. Good morning sa mga nasa ibang bansa. Good afternoon or kung ano man, kung nasan man. Thank you for watching. Bye-bye.